Bumaba na daw yung lagnat mo. Dumaan nga pala si Brian. Kinakamusta ka? Dinalhan ka ng guyabano. O eto, paborito mo ginawa ko. Oh. Sabi ng doktor, nakunan ka. Hindi ko alam na buntis ka. Ano bang alam nyo? Carla. Pwede ba? Doon na lang kayo sa Hong Kong. Siguro nga anak, mas mabuting dun muna ako. Oo nga, doon ka na lang. Total, hindi naman ako sanay na inaalagaan mo ako eh. Tsaka, di naman itong unang beses na nabuntis ako eh. Pinagkaiba nga lang, ngayon, nalaglag ang bata. Noon, pinalaglag ko. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Ang ibig ko sabihin, bakit hindi mo sinulat? Naknaputya naman oh. Hindi ba ikaw na mismo nagsabi na huwag susulat pag walang magandang balita? Hindi naman yung ibig kong sabihin. Ano ibig mo sabihin? Na ang gusto ko lang, maging maligaya kayo kahit wala ako rito. Ang gusto ko lang yung maalala ko na maliligaya kayo rito. Kahit nandoon ako, mababawasan naman yung nararamdaman kong paghihirap doon. Mahirap? Ba't pabalik-balik ka dun? Kasi... Huwag na! Para sa amin. Para maging mahusay at maganda ang buhay namin. Ngayon nandito ka na. Maganda ba ang buhay namin? Matitino ba kami? Ha? Tignan niyo naman ang naging bunga ng pag-sakripisyo niyo. Naging mga walang kwenta ang buhay namin. Carla, alam mo namang di totoo yan. Talaga? Bakit? Gano'n niyo ba kami kakilala? Si Michael, alam niyo bang hirap makipag-usapin sa kaidaran niya? Si Daday! Anong alam niyo sa sugat at sakit na pinagdaanan niyan? Wala pa siyang 1 taon, nilayasan niyo na siya. Kaya huwag na huwag masasabihin kung anong totoo at hindi totoo para sa amin dahil wala kayong alam. Oh, ba't Biyernes Santo na naman yung mga mukha ninyo? Di ba kayo sanay? Sanayin nyo na rin na wala tayong katulong dito. Tontong-talong lang ang ulam. Di bale, pag nagpadalo ulit yan ng pera, marami na ulit tayong ulam. Hindi lang ulam pera, sapatos, pabango. Ate, tama na sabi. Michael, dalhin mo na si Daday sa kwarto. Sige na nak, sama na sa kuya. Pwede ba? Tigilan mo na nga pagtawag sa kanila ng anak. Mamiss pa ni Daday yan, mawawala ka rin naman. Ikaw lang naman di kumikilala sa akin bilang ina eh. Os? 1, 2, 5, 6 na linggo. Tingnan natin kung di si Tita Norma ulit maging nanay niyan. Ano ba talaga gusto mo, Carla, ha? Hindi ba ito yung gusto mo? Yung pinagtutulakan mo akong umalis? Oo. At sana, di ka na bumalik. Bastos ka talaga, no? Nay! Ano? Ano? Lalayas ka na naman? Magpapuntis ka! Nay, tama na. Tingnan ko lang kung respetuhin ka pa ng anak mo kapag asin na lang inuulam nyo at nagpapakaputa ka para lang may saksak sa sikmura niya! Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi isinilang ang 2 bata galing sa isang babaeng irresponsable at nakasarili tulad mo! Kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin ko magkasama kami sa hirap at ginhawa. Hindi ko siya ipagpapalit ng dahil sa pera. Ang kapal ng mukha mo! 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 Wala kang utang na loob! Wala kang utang na loob! Ikaw sumira ng buhay mo! Wala kang utang na loob! Ikaw sumira ng buhay mo! Ikaw sumira ng buhay mo! Kung ayaw mo sa akin, ayoko rin sa'yo! Sana hindi na lang ako naging ina mo at sana hindi na lang kita naging anak! Ngayon, kung iniisip mo na hindi mo ako pinili bilang ina mo, sana maisip mo rin na hindi ito ang buhay na pinili ko para sa inyong mga anak ko. Kung iniisip mo, sana binalik kita sa tiyan ko. Sana maisip mo rin na ilang beses kong ginusto na hindi na lang kayo ipanganak para hindi nyo maranasan ang hirap dito sa mundo.
Pero nandito na ako. Andyan kayo. Kahit nandito na ako sa malumpanak na ng mundo na ito, dito dala-dala ko ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi ko hiningi lahat-lahat ng binigay niyo sa amin. Kayo ang may gusto nun, hindi ako. Dahil mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sinasabi mong hindi kita naiintindihan? Bakit, Carla? Ako ba iniintindi mo kahit minsan? Hindi. Sarili mo lang iniintindi mo. Sana kahit minsan, binigyan mo ng halaga lahat ng paghihirap ko sa inyo. Lahat ng pagsasakripisyo ko sa inyo. Habang nakahiga ka dyan sa kutsyon mo, natutulog, maisip mo rin kung ilang taon mo ko rin tiniis matulog mag-isa habang nangungulili ako sa mga yakap ng mahal ko. Sana maisip mo kahit konti kung gaano kasakit sa akin mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano. Samantalang kayong mga anak ko, hindi ko man lang maalagaan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Kung hindi mo ako kayang ituring bilang isang ina, respetuhin mo na lang ako bilang isang tao. Yun lang, Carla. Yun man lang.